Ayan, good day po sa ating lahat. Kanina puno yung memory natin kaya hapon na tayo mag-umpisa ng vlog, alas 2 na. So nakapagbawas tayo ng ilang video. Pero ayan, hapon na, wala yung mga bata ngayon kasi wala naman masyadong gagawin. Ito yung kondisyon ng mga tanim natin. So far okay naman sila. Ngayon ay January 10, sabi natin ika-10 araw, ay kalabang isang araw na nila. Mga naganap kanina, ito nagdilig na ako dito, diniligan ko na yung mga natanim kong gulay. Meron dong kalabasa, may sitaw, kalabasa, sitaw, ampalaya, pipino. Susunod ko na lang mamaya yung kamatis tsaka siling panigang. Si tatay nagawa na yung upuan natin. So ito na yung update sa kubo. Ayan, nagawa na ng L-type na upuan. So dalawa lang kami dito. Tapos kanina umaga nakabili ako ng mga seedling na pang konsumo. Ito yung siling panigang, kamatis. Tapos ito yung panghulip ko dun mamaya. Doon sa dulo may mga kailangan palitan doon. Ito yung mga gamit nating pang spray foliar. Mamayang hapon mag-spray ako ng Carbozinc. Ito yung in-spray natin, suporta ng boron, calcium, boron at zinc, para mas ma-absorb ng tanim yung calcium nitrate na nilagay natin. So ngayon ang gagawin ko, papandarin ko yung makina. Paandarin yung makina. Well, buhayin muna natin ng ang poso, tapos makina. Tara, samahan niyo ako sa gitna ng init. Tayo ay magpapatubig. Ibig sabihin didiligan natin gamit itong dustpan. Mula dun sa dumadaloy na tubig, idadustpan natin papunta sa mga tanim para naman sila maginuwahan kahit pa paano. So dito na tayo sa pinaka unahan kung saan lumalabas ang tubig mula dun sa kubo. Dun galing yung makina. Dito yung labas ng tubig. So ganito yung ginagawa natin sa didilig. Ang mas mabilis na technique ay ganito. Yung tubig ibuhos mo lang dito sa plastic mouth para kaysa siyang dadaloy. Nakikita mo kaysa siyang dumadaloy sa mga butas. So isang bagsak mo, ilang tanim yung makikinabang. Ayan, so yung mga ganun, isang dakot pwedeng 3 o 4 yung tamaan. Kesa naman sa pamamaraan na kaysa isa ganyan ka, so isang dakot, isang tanim, so medyo matagal yun. Kaya gawin mo, bagsak mo sa plastic nuts, bagsak mo yan, maraming tatamaan. So mas mabilis, dire-diretso ka lang sa lakad habang nagbabagsak ka ng tubig sa plastic mulch. Iwasan mo lang natamaan siyempre mga pananim. So makikita nyo maraming lanta, maraming hindi maganda ang kondisyon dito sa part na to. Ito yung mga huli naming tinanim. Sila ang kumbaga baby natin, kasi
huling-huli silang tinanim. Samantala yung mga nandun, yan, okay na yan sila. Malulusog na yung mula dito sa 1, 2, 3, 4, yung 4 na yan. Itong dalawa yung kailangan na nalagaan. Kaya nandito ko pinadala yung tubig para diligan sila. Okay, sige, tutuloy ko na yung pagdidilig. Ayan, nakapagdilig na ako dito sa isang tudling. Ito, 2 tudling, pero hindi pa tapos yung dulo, tatapusin ko dun. Pero mapansin nyo, mas siga dito yung mga damo. Ang sisiga ng mga damo dito, ang dami. At kailangan tanggalin. Sila yung umaagaw ng pagkain ng talong natin. Halos mawala yung talong, matabunan nila yung talong. Ang dami nila dito. Yan, halos lahat to, 1, 2, 3, 4, 4 na tudling na to, puro damo yung katabi ng talong natin. So gawin ko na habang nandito ako. Nako, grabe sila pa yung siga, oh. Napakasiga nila, galing sila sa ilalim. May mulch na yan, eh. So paano na lang kaya kung wala tayong plastic mulch? Siguro puro damo na lang itong tudling. Grabe, halos sila yung naghari. Sila yung kumuha ng abono na nilagay namin, pati in-spray na binilig na in-spray na, sila ang kumain. Grabe po yung damo. So nakakatulong yung mulch, pero hindi ibig sabihin magiging immune tayo sa damo kapag may plastic mulch. So magdadamo pa rin tayo mano-mano. Hindi lang yan, kahit dito sa gilid ng plastic mulch natin, tumutubo sila. So yan, i-grass cutter na. Dito sa puno naman, kailangan mano-mano ang pagtanggal. Bubunutin mo sila, huwag lang basta putulin. Kung pwede, bunutin mo para hindi natutubo. Itutubo lang yan. Ang dami sila dito. Ito daw yung itong damo na to ay yung saluyot, peking saluyot. Dito nila tawag yan. Matinik daw to pag lumaki. At pag nakataka mo, matitinik ka. Okay, tapusin ka lang. Good morning. Spray muna tayo today. Mag-spray tayo ng Caldo Zinc, calcium boron zinc. So 25 liters, nasa 15 ml nito. Nakaready na yung tubig para pagbalik ko, sasali na lang ng tubig pagkatapos ko ilagay sa knapsack. Okay, so na ako mag-spray. Ayan, pag nag-spray tayo dapat full gear, mask, salamin, saka gloves. Okay, mag-spray na tayo. Ayan, so kanina nag-spray tayo, natapos na yung spray kanina umaga. Tapos ito, trinabahan na ng mga pogi yung ating mga talong. Nadiligan nila yung unang 2 tudling doon, inayos nila yung mga hindi na itanim ng tama. Kasi ngayon nalagyan namin ng ng lupang may ipa. Hindi tumatalab yung pagdidilig namin na maramihan kasi puro ipa pala yung lupa. So yun, ginawa nila yun hanggang dulo. Tapos ito, bago mag lunch, ginawa rin nila, diniligan na nila to. Diniligan na nila tong 2 tudling katabi ko. Tapos dinamuhan na rin. So ayan, ngayon tinutuloy nila yung pagdidilig at pagdadamo. Pagkatapos hanggang dulo yan, tapos susunod din nila yung pangalawa at yung sumunod na tudling at yung susunod pa para matapos. So yan yung gawa natin sa buong araw. Pakita ko rin sa inyo yung ating okra. Ayun, tumubo na sila. Ito, ano sa nga ba yun? Ito na, hindi mo na lang mapapansin, nandito na pala sila. Ayun, taga-4 pala yun, 4. Medyo nasobrahan lang kami dahil taga-4, 2, 3. Ayan, ayan sila, tumubo na. Ito marami, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 talaga yung nilagay. Itong buto yun. Okay, so nilagyan kasi namin dito ng okra. So isang linya ng okra dito, isa rin dito. Ayan, ito rin yung kabilang linya. Ayan sila. Ayan, ayan. So ito, puro okra yan. Itong 2 tudling, okra hanggang dulo. Ayan. Ganon din sa kabila, okra din. Pero ayan, ito yung status ng okra. Tumubo na. Yung talong naman natin, okay na rin sila.
madamo, kaya nga nagpapadamo tayo. Ayan oh, mas mga siga yung damo dito. Ewan ko anong klaseng damo to. Para silang saluyot, pero hindi siya saluyot. Ayan oh, sila yung mga hari dito eh. Hindi mo makikita yung talong, kala mo wala na yung talong. Ayan, so kailangan tanggalin mo sila. Iyon, pag natanggal mo, okay naman. Madali lang siyang bunutin. Ito yung damong mahirap bunutin. Ito. Yan, pag binunot mo yun, napuputol siya eh. Ayan oh, yan yung technique niyan eh. Mabubuhay siya uli kasi napuputol lang. Kaya dapat talaga bunutin, hindi pwedeng maputol lang. Kung kayang bunutin, bunutin mo kasama yung ugat. Ayan, ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa taas ng mulching para mamatay, nabilad sa araw. Itong sa gilid, kung mapapansin nyo rin, puro damo yan. Pareho yan sa lahat ng tudling, may damo talaga sa gilid. So hindi na namin yan dadamuhan. Isipin mo na lang, magpapadamo ka, nagdamo ka ngayon, bukas aabutan ka, tumubo na ulit yung dinamuhan mo. So kailangan to i-grass cutter. Ayan, pag tumangkad-tangkad na, saka namin titirahin ng grass cutter. Hindi pa nagagamit yung grass cutter. Ito, tingnan mo tong isang to, wala na yung talong, nawala na. Sila na lang natira. Ang galing nyo ha, kayo yung nabuhay, yung talong ko wala. Ayan, meron tayong casualty dito na talong patay, nawala na siya. Yung damang natira. Ay, salamat. Medyo may kulimlim po. Ayun o, medyo makulimlim. So pasalamat tayo pag may kulimlim at mababawasan ng init. Pero ang gagawin ko ngayon, ako naman ay yan, tatanim na ditong kalabasa doon sa dulo. Yan, tatanim ko na yan. Pagkatapos ko doon, tutulungan ko sila magdadamo. Yan. Ito ang ating mga pogi ng Santa Isabel. Okay, sige, tutuloy na ako dun sa dulo. Kailangan may tanim ko na to dahil matagal ko nang pinararo tapos hindi ko pa rin naitatanim. Okay, so diretso na ako dun. Ayan, nandito na tayo sa dulo ng ating talungan. Ayan. So, ay, napakaraming ibon. Sa itong dulo ay tatamnan natin ng kalabasa. Ay, napakaraming ibon. Ito maingay. Saka bibi. Dahil nagpapatubig sila, daing bibi. So ito yung tatangan natin ng kalabasa, pero napakabasa pala. So tingnan pa ng discarding gagawin ko din eh. Pero ayan, mga nasa 1,500 square meter pa to. So isang lata ng Sophia ang ating itatanim. Ito po yun, Sophia. Ay, Bella pala, mali ako, Bella pala tong variety natin sa East West. So yan, so ito yung view ng ating talungan mula dito sa dulo. Ayun yung kubo natin, yung ginagawa yung mga bata. Okay, so tanim na ako ng kalabasa. Ayan, panusok. Yung panusok, tapos itutusok ko, lalaglagan mo ito. Hindi siya naararo na maayos. Makikita nyo naman, pinaararo ko lang para lagyan ng kalabasa. So hindi ganun kaganda itong aking land preparation. Okay, sige, tatanim na ako. Ayan, at nagtatapos ng araw, mag-aalas 6 na, January 11, Thursday. So natapos namin yung pag-spray kaninang umaga, nakapag-dilig kami, tapos nagdamo na rin kami, tapos nagtanim ng mga hindi natamnan na parte doon sa dulo, tapos naghulip or
tinamnan yung mga namatay. So ayan, yan na yung buong araw natin ngayong Thursday. Sa kubo naman natapos ni tatay yung natapos niya yung kusina, nalagyan niya ng bubong. Pakita natin, medyo madilim na pero ito, tapos yung kusina may bubong na, at meron na rin harang sa baba. Yan, may harang sa baba ng banggirahan, yung parang pinakalababo natin. Ayan, so ayan, may harang na rin dito, at ito yung bubong. Ayan, so may harang na rin dito. So medyo gumana naman kahit paano, simple lang. Dito may harang na rin, so yung bintana natin nagawa niya rin para at least hindi yung makakalusot yung tao. Kasi ito pintuan, baka bukas na gagawin, pero wala kami bukas dahil merong kasal na pupuntahan. So sabihin ko na lang sa anak niya dito sa kapitbahay na pahinga muna kami bukas. So yan ang ating buong araw. Makalat ang ating farm, talagang kailangan pa maglinis. Yung mga ceiling tray, ito mga natira, dami pang kailangang ayusin. Yung ating plastic mulch, ayan, kailangan mag-organize talaga dito. Talagang kulang sa linis. So ayan po, salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod nating video. Magandang hapon, enjoy nyo yung simoy ng hangin, yung